mga utang na loob. Ang hindi mo nalalaman bilang isang anak ng Diyos, ginamit ng Diyos yun, pinadala ng Diyos yun, sapagkat ikaw ay nakita niya nangangailangan, ikaw ay kanyang anak, at ikaw ay kanyang mahal. Amen. Ang nakakalimutan natin, ibigay talaga ang papuri sa Kanya. Because God is the real provider. Amen. God is the real provider. Nakuha mo niya sinasabi ko? Amen. Now, malalaman mo lang at ma-appreciate mo lang ng God, ang real mong provider, kung mauunawaan mo yung ginamit ni Pablo rito ang word na my. Sinabi niya rito, ang aking Diyos, my God. Ibig sabihin, kinakailangan meron kang tinatawag na intimate relationship. You know Him personally. Amen. Hindi naman niya sinabi rito that God shall supply all your needs. Sabi niya, but my. Are you here? Amen. Unless na hindi mo maunawaan yung personal na pakikipagrelasyon mo sa Kanya, hindi mo siya mauunawaan sa isang personal na kapamaraanan, hindi mo pwedeng masabi at may guarantee na ang Diyos ay magpro-provide sa'yo. Kaya maraming mga tao ang nagkakaroon pa rin ng question mark at the back of their heads kahit na ito ay kabisado nila sapagkat hindi nila kilala ang Diyos personally. Are you here? Amen. At natahimik ang buong sanlibutan. I know. Okay? Alam ko, this word has a great impact sa marami sa atin. Minsan, okay, kinakailangan talaga makilala mo siya sa isang sa isang talagang personal na kapamaraanan. Because only through that you can be so sure and be assured na meron kang Diyos na nagmamahal, na alam niya at aware siya sa dinadaanan mong sakit ngayon. At hindi pa pwedeng palampasin niya ang isang anak na nangangailangan. Amen. Sapagkat kilala mo siya. Amen. That's how sure Paul was when he said this word, my God! Sapagkat kilala niya yung Diyos at ipinapangako niya yun sa mga Kristiyano sa Pilipos. Sabi niya gano'n, gusto kong sabihin sa inyo ngayon, parang gayon sinasabi niya, na ang aking Diyos na pinaglilingkuran ngayon, na Diyos nyo rin, ay magsusupply ng pangangailangan ninyo ngayon. To show to them na subok na ni Pablo personally ang katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya kapag ka mga Kristiyano ngayon, okay, ay nagkakaroon ng mga maliliit na question sa katapatan ng Diyos, it means that there's a problem in your relationship. You don't know Him personally. Kahit pa tayo po mga kapatid ko ay sabihin natin may Kristo sa puso, you have to know Him personally. You have to take care of your personal relationship with our Lord Jesus Christ. You pray, and minsan, tingnan mo yung pinagdaanan mong mga buhay, kasi doon mo makikilala siya. Huwag mong kalilimutan yung mga past victories mo. Huwag mong kakalimutan yung mga past answered prayers mo. Amen. Sapagkat doon mo lalong makikilala ang Diyos. Sa mga puntong yon, doon mo malalang, ganun ka pala kumilos. Pagbasa ka ng Biblia, doon mo aralin kung paanong kumilos ang Diyos doon sa mga tao na nandoon sa Biblia nung sila ay nasa punto ng kanilang matinding pangangailangan. You know why? Sapagkat sa mga pamamagitan noon, paunawaan mo kung ano ang prinsipyo ng Diyos, kung paanong siya ay nagpapala at bakit kinakailangan kanyang pagpalain ngayon. You need to know Him personally. My God. Alam niya that the real provider is His Jehovah Jireh, ang ating Panginoon Diyos. Amen? Amen. Gusto ko makita natin ngayon yan. Kapag ka nakilala mo siya ng personal, doon lalong magkakaroon ng development o improvement ang tiwala mo sa karakter ng Diyos. Hindi mo kilala ang karakter niya, meron ka talagang question. Di ba minsan meron tayong sige pagkatiwalaan mo yan, mapagkakatiwalaan. Parang wala akong tiwala sa itsura eh. Di ba? Parang hindi ka paliwala. Pero, kung siya ay nasubukan mo na ng maraming pagkakataon, at talagang siya ay talagang mapagkakatiwalaan,
Di ba anong gagawin mo ngayon? Walang, sabi nga, no question asked. Walang alinlangan, gagawin ko. O sige, magtitiwala na kagad ako sa Kanya. Amen? Amen. Kasi kilala mo siya, personal. Are you there? Amen. Ganon din sa Diyos. Kaya alam mo na kapag sinabi niyang ay gagawin niya, sapagkat kilala mo siya. Binibigyan ko lamang po ng din ito mga kapatid ko. Sapagkat marami ang kilala siya. Pero hanggang doon lamang sa panlabas lang. Hindi niya kilala ang Diyos sa panloob ng kanyang buhay. Kilala niya ang Diyos dahil nabasa niya. Kilala niya ang Diyos sapagkat mayroong nag-share sa kanya. Kilala niya ang Diyos dahil narinig niya. Pero hindi niya kilala ang Diyos dahil naranasan niya. Amen. At yun po sinasabi ko ngayon. Kinakailangan maranasan. At kinakailangan mong kilalanin mabuti ang ating Panginoon. If that's the case, sasabihin mo talagang, Lord, you're the real provider. My God shall supply. At tingnan po ninyo, sabi rito, that our God is the great provider and our God gave a great provision. Tingnan po niyo yung word dito, He shall supply. Okay? He, our God, shall supply. Okay? Ibig sabihin dito mga kapatid ko, may pangangailangan ka, Kanya itong bibigay sa'yo. Dahil may supply. Okay? Ang gusto ko makita natin dito, kung ikaw ay naghahanap ng bagay sa buhay mo, ang sabi ng salita ng Diyos, anumang area yan, God shall supply. Siya ay handang magbigay at magpala at sumagot. At ano ba yung ano natin, no? Na yung kanyang, yung iyong stress, yung iyong mga worries, ay matugunan niya sa buhay mo ito. Ang ganda nitong word na to, supply. Okay? Dahil kapag ka, kaya nagagandahan ako sa paggamit ng word nitong supply, kasi para bang kapag ka merong isang malaking pangangailangan ng malaking butas, ito ay tatakpan. Yun yung supply. Tatakpan nun. Okay? Kaya gusto ko isipin natin dito, ang Diyos, nandyan siya para takpan yung mga malalaking pangangailangan natin, mga butas sa ating mga buhay. At sabi niya rito, ang kaya niyang takpan at ang kaya niyang supplyan, ang sabi niya gano'n dito, is all your needs. Can you repeat after me? All. All. Isa pa, all. All. Bakit kaya sinabi niya all? Alam niyo kung bakit? Sapagkat hindi lamang pang physical needs ang kaya niyang takpan. Hindi lamang pang physical needs ang kaya niyang tabunan. Pagka sinabi mo ang physical needs, andyan yung food, clothing, shelter, di ba? Yan yung physical needs natin. Sabi nga nila, the basic needs. Food, clothing, and shelter. Pero alam po ninyo, sinabi ni Paul, ang kayang takpan, ang kayang i-supply ng Diyos sa atin, ay all. It's not only the physical needs, it's not only the basic needs, but also your emotional needs. Kung ikaw ay natatakot, kaya kang bigyan ng Diyos ng tapang. Amen. Kung ikaw ay nagwo-worry, kaya kang bigyan ng Diyos ng encouragement. Amen. He shall supply all. Hindi lamang emotional, kung hindi kayang i-supply sa iyo ng Diyos, maging ang iyong spiritual. Kung ikaw